So, ngayon ay pag-usapan natin, ituloy natin ang mensahe ng Panginoon. Samahan po ninyo po ako sa Acts chapter 16, verse 25 hanggang 35. Basahin po natin ang ating po mga Biblia. Okay? Basahin po natin sa Tagalog. 1, 2, 3, go. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno. At nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas. Ano pat nayanig ang mga pundasyon ng bilangguan, pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Verse 27, napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpapakamatay. Sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Verse 28, ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, mga Ginoo, ano po ba ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Verse 31, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Verse 32, at ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang mga bahay. Verse 33, nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya, pati ang buo niyang sambahayan. Verse 34, pagkatapos sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Wow. Okay? Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya. Verse 35, ito na. Kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. Okay? Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang buhay at mga banal na salita. Ito pong story na ito na binasa po natin, mga kapatid, ay true-to-life story. Hindi po ito invento lang na kwento. Ang historical background ng kwentong ito, sina Silas at sina Pablo ay pumunta po sila sa Pilipay or sa Pilipos. Ang purpose po nila ay to share the good news sa mga taga-Pilipos. At nung po sila ay nanduron na, pagpasok po nila sa lugar na yon, sa isang city, doon po sa merong gate, meron pong manghuhula doon. Yan, na parang Madam Auring. Manghuhula. At siya po ay nanghuhula kasi hawak siya ng sindikato na ito pong babaeng ito ay nanghuhula tapos binabayaran at pinagkakakitaan siya ng mga boss niya. Nakakapanghula siya sa pamamagitan ng evil spirit na sumasapi sa kanya. At yung evil spirit, yun yung nagbibigay sa kanya ng power at saka ng knowledge para makapanghula siya. Ngayon, lagi niyang sinasabi ito, dalawang ito, nangangaral ito ng Word of God, Nung una, hindi pinapansin ni Silas at saka ni Paul. Nakaka-distract doon sa kanilang pag-share ng Word of God. Kaya ang ginawa ni Silas at saka po ni Paul, ni-rebuke niya yung evil spirit doon sa katawan ng babae. In Jesus' name, get out of that lady, in Jesus' name. Bigla pong nahimasmasan yung babae at nawala yung espiritu sa kanya, yung evil spirit sa kanyang katawan at naging matino, naging normal. So, ibig sabihin, wala na siyang power na makapanghula. Ngayon, yung mga tao na may hawak doon sa babae, nagalit kina Paul.
Ano, parang nag-retaliate yung evil spirit, ano, yung ginamit yung mga may hawak doon sa babae. Binugbog ngayon nila sina Silas and Paul hanggang sa nagkaroon ng kaguluhan na sila po ay inakusahan na sila po ay nanggugulo doon sa city. Kaya ang ginawa po kina Silas at kina Paul, sila po ay ikinulong sa bilangguan ng Pilipos. Imagine, ano, kung ikaw ang gano'n, no? Wala ka namang ginagawang masama. Tapos, nagsishare ka nga ng Word of God, tapos, ikinulong ka. Oh. Kung ikaw ang makakaranas ng ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo? Yan, nung nandoon po sila, ano po ang nangyari? Sila po ay ikinulong, di ba? Dinala sa kaloob-looban ng bilangguan, tapos ikinulong. Pero alam niyo po, mga kapatid, nung pong sila ay nakulong doon sa bilangguan yon, something great happened doon sa bilangguan na yon. May ginawa si Lord na matindi. Sometimes, inaalaw ni Lord na mangyari sa atin ang isang bagay na hindi natin gusto. Yung pala, may gustong ipakita sa atin ang Lord. Minsan hindi natin maintindihan, Lord, ba't nangyari to sa akin? Ba't ang sama nang nangyari? Yung pala, doon sa likod ng pangit na nangyari sa buhay natin, meron palang miracle na gusto ipakita sa atin si Lord. May purpose pala. Okay? At doon sa lugar na yon ay itong sina Silas at si Paul ay nakapag-share sila ng Word of God doon sa mga nasa bilanggo at saka yung jailer. So imagine kung hindi sila nakulong, sino mag-share doon? Baka yung mga naputulan na ng ulo, nabitay na nang hindi na-save. To make long story short, yung bad things na nangyari sa kanilang dalawa became a blessing naman doon sa mga tao na nandoon sa jail na yon at saka doon sa jailer. So ngayon mga kapatid, ano po ang message na gusto ko pong i-share po ngayon dito sa bawat isa atin? Ang pamagat ng akin pong i-share sa inyo ay unlocking the door of salvation. Sino po dito ang gusto niyang ma-unlock ang pintuan ng kaligtasan, hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kaibigan, sa ating buong angkan? It's about time na ma-unlock ang door of salvation sa ating pong mga buhay, sa ating buong pamilya. Sapagkat kapag tayo po ay kandado na, iliko pa, walang mangyayari sa ating buhay, kapahamakan. Okay? So, ngayon mga kapatid, dito po sa story na ito na ating pong binasa, there are 3 major lessons on this story na nakita ko po habang binabasa ko ito. Isang linggo ba naman na tayo ay inulan at binagyo? Di ako makalabas. Binasa ko ng binasa ang story ito. At nakita ko po ang 3 major lessons na makikita natin doon sa story ito. Una po, malalaman po natin how to face to our problem pagka tayo ay may mga problema. Pangalawang lesson ay how to unlock the door of salvation. Ito po nakita. And what will happen when you believe. So, ngayon mga kapatid, how believers response when there is trials. Sino po dito ang hindi nagkakaproblema? Pakitaas ang kamay. Lahat po tayo ay nagkakaproblema. Tama po ba? Kung hindi kayo nagkakaproblema, baka kayo ang problema. Hindi, joke lang. Lahat po ba tayo dito nagkakaroon ng problema? Lahat po ba dito naka-experience tayo ng pagsubok sa buhay? Nakakakilala man tayo sa Diyos o hindi tayo nakakakilala sa Diyos, hindi tayo exempted sa pagkakaroon ng mga problema. Ano ba yan, Pastor? Yung nakakakilala sa Panginoon, may problema. Yung hindi nakakakilala sa Panginoon, may problema din pala. Ba't pa kailangan kong mag-church? Ba't kailangan pa mag-worship? Magkakaproblema din pala. Ba't kailangan ko pa lumapit sa Diyos? May problema rin naman pala pag nasa Diyos. Naniniwala kayo, kahit nasa Diyos ang isang tao, may problema pa rin may encounter sa buhay. Ngayon, mamili kayo. Ano ang gusto niyo sa dalawa? Problemang may Diyos o problemang wala sa Diyos? So ngayon, dito po natin makikita, ano po yung difference ng mga taong nakakakilala sa Diyos kapag humaharap sila sa mga matitinding problema. At ano naman ang kaibahan ng mga taong may problema na wala sila sa Diyos. Ano ang mga ginagawa? Magkaiba po. Yes,
Lahat po tayo dito, nakakakilala man po sa Panginoon o hindi pa nakakilala sa Panginoon, lahat po tayo nagkakaroon ng problema. Pero sasabihin ko po sa inyo, may kaiba po ang paraan ng pagharap natin sa problema dito sa mundong ito. Iba doon sa mga tumanggap na kay Jesus. Sasabihin ko sa inyo, iba yung paraan ng pagharap ninyo sa problema nung kayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At iba ang paraan ng pagharap ninyo ngayon sa problema ngayong nakakilala na kayo sa Panginoon. Ngayon, tingnan natin how believers response kapag ang trials nandiyan na. Tingnan natin, okay? Acts chapter 16 verse 25. Basahin po natin, ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban. Okay, dinala sila doon ng bilangguan. At ipinangaw ang kanila pong mga pa. Pansinin ninyo po matinding problema yon. Wala naman silang ginawang masama, nangangaral lang. Sinunod niya nga yung kalooban ng Diyos Nag-share sila ng Word of God kasi yun ang gusto ng Panginoon. Kaya lang, nagka-problema sila. Alam niyo po, hindi si Lord ang nagpadala ng problemang yon. Pero inalaw ng Lord yung problemang yon para maging blessing sa ibang mga tao. Ako naniniwala, God can turn every problems into a great blessing sa iyong buhay. Kung ikaw ay may problema ngayon, kung gaano man kalaki ang problema mo, ganyan din kalaki ang pagpapalang ibibigay ng Diyos sa iyo. Kung gaano kalaki ang problema pinagdaraanan mo ngayon, ganyan din katindi ang himala na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kung maliit lang ang problema mo ngayon, maliit lang ang miracle na mangyayari sa iyo. Pero kung may malaki kang problema ngayon, malaki ang himala. Di ba? Ganun lang yun. So, gaano kalaki ang problema mo? Kung ang problema mo, ganito lang kalaki, ganito din lang ang miracle na ma-experience mo. Pero kung problema mo ay napakalaki, ganyan din kalaki ang himala na gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Tingnan ninyo, dinala po sila sa kaloob-looban ng bilanggo. Parang binartuli na siya. Alam po ninyo, yung kulungan noon, at saka yung kulungan ngayon, ngayon, ang sarap humakulong pag nagpakulong ka Lalo ka kung politician ka pa. TV, may aircon, di ba? Yung iba nga, dinadalahan pa ng cheese doon sa... Grabe naman yun, pero yung kulungan, bilangguan po noon, iba po sa bilangguan ngayon. Alam nyo po, ang bilangguan noon, yan po isang malaking parang tunnel na hukay na ganyan, sa lupa. Tapos nandun sa ibabaw yung rehas, doon sisilipin, nakaganyan. Okay? Tapos hindi lang ho yun basta ganon. Yun po ay, ang kulungan po doon, alam mo yung Pusinegro, na doon dumadalo yung lahat ng mga doon, may mga daga-daga doon. Ganon ang matindi. Tapos ang kulungan, nakaanoy ito. Nakalak. Tapos nakaganyan. Hindi ka makakagalaw. Ay doon pa sila dinala sa kaloob-looban. So, ngayon, kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, anong gagawin mo? Mag-give up ka na? Lord, kung kailan pa ako nagpakatino? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay? Sino nakaka-experience ng ganyan? Kung kailan pa ako nalapit sa Diyos? Tsaka lang ako nagkakaproblema. Bakit noon? Nung wala ako sa Panginoon, wala naman ako nararanasan ganito. Ba't ako pinagtatawanan ngayon? Noon nga nalalasing ako na susuka-suka na dyan. Walang nagsasabi sa akin, nasisiraan ako ng ulo. Bakit ngayon ako'y tumino? Tsaka nila sinabihan sira ulo. Napapansin nyo, no? Kung nakakatulog ka dyan, nagkakadasuka-suka ka dyan, walang sinasabi yung mga tao. Nagtumino ka, nagbabible ka na, nagpapasalamat ka na sa Lord, na-attend ka na sa church, tsaka sinabi mo, siraan ang ulo nito. Ano ba? Hindi maintindihan ng tao, no? Kung kailan ka tumino, tsaka sinabing sira ulo ka. Alam mo kung bakit? Nung makakilala ka sa Panginoon, dumami ang problema mo. Bakit? Sapagkat hindi mo na kakampi si Satanas. Di ba? Doon pa lamang nag-uumpisa na ang demonyo ay maging kaaway mo. Hindi ka kasi nagkakaproblema nun kasi kakampi mo si Satanas Kakosa kayo, hindi tayo talo. Ayan. Nung tinanggap mo si Jesus, nakipag-break ka kay Satanas. Break na tayo! Dahil may nakilala na akong bagong karelasyon, si Jesus. At alam niyo mga kapatid, si Jesus po, di na kay Jesus ka na. Ngayon si Satanas, hindi naman yan papayag na makikipagkalat. Imagine, ilang taong ka na ngayon? Kunyari, 40 years. 40 years na kayo na magkakasama.
40 years na nasa puder ka niya, tapos biglang sa isang iglap, bibitawan ka niya, hindi siya papayag. Kaya nung ikaw ay maging Kristiyano, nakakilala sa Panginoon, gagawa yan ng paraan, magpapadala ng pagsubok, gagamitin ang mga mahal mo sa buhay. Kasi si Satanas hindi naman yan po pwedeng lilitaw na haharangan ka sa pintuan. Oh, huwag kang pupunta sa church ha, na may hawak na family size na tinidor at may mahawang buntot. Eh sabi mo, in Jesus name, tumabi ka dyan, talo siya. Pero pag ginamit yung mga best friend mo, mga close friend mo, tiyak masasaktan ka eh. Pero paano hinarap ito ni Silas at saka ni Paul? Itong ganitong klase ng problema. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Sa verse 25, nang maghahating gabi na. Alin ba ang pinakamadilim na na gabi? Yung alas 6? Yung alas 10? O diba, yung hating gabi, yun talaga, parang noon time, yun yung talagang mainit ang araw, okay? Yun ang maghahating gabi, yung talagang pinakamadilim na parte ng gabi. What is my point? Minsan dumarating tayo doon sa talagang pinaka-midnight ng buhay natin. Talagang pinakamadilim na parte ng buhay natin na hindi na natin alam kung anong gagawin natin sa ating buhay. Dumating na ba sa punto ng buhay nyo na gano'n ang nangyari? Ngayon, kung hindi nyo na alam kung anong gagawin ninyo, ang kailangan nyong gawin, wala kayong gagawin. Dahil minsan, hindi mo na nga alam ang gagawin mo, tapos gumagawa ka pa, lalo ka pang palubog. So kapag dumating na sa punto ng buhay mo, nandun ka na sa midnight situation ng buhay mo, ang kailangan mong gawin, hanapin lang si Lord. Parang ganito yan eh. Napanood nyo na nakapanood na kayo ng yung mga pelikula na may nahulog sa kumunoy, tapos pagka biglang galaw-galaw siya ng galaw-galaw, lalong lulubog, Alam niyo po, mga kapatid, itong sina Silas at sina Paul ay hindi nila alam. Sila po ay nasa hopeless situation. Ano kaya ang magiging sitwasyon niya pagdating ng bukas? Do you have an idea what will happen tomorrow? Eh, nung panahon nila, we are blessed ngayong panahon ito. Bakit? Ang mga nag-share ng Word of God ngayon, kataasan sa atin, biruin lang. O, yan naman, ang mga hallelujah. Luya ng luya yung mga yan. Ganun lang ating persecution. Sa kanila, ang persecution sa kanila, kung hindi bubugbog, puputulan ng ulo. Kaya we are blessed today. Kasi tayo po, mga kapatid, ay nasa panahon na merong religious freedom. Sa panahon po nila, basta't malaman na ikaw ay Kristiyano, ikaw talagang sasaktan ka. So, pero tingnan niyo po, ano po ang ginawa? Iniisip niyo paano putol na ulo natin bukas dalawa. Sabagay, tayo nasa langit na nun. Pero alam niyo po, mga kapatid, kung ikaw ang may problema, anong gagawin mo? So, tingnan natin, ano po ang ginawa nila? Nang naghahating gabi na, sina Silas, sina Pablo, anong ginawa po nila? Sila po ay nananalangin. Sila ay umaawit sa Panginoon. They trust in the Lord through prayer and worshiping God. So, ang mga tao po pala na mayroong pagkakilala sa Diyos, kapag dumating ang pagsubok, pagka dumating ang problema, anong ginagawa nila? They trust in the Lord through what? Through prayer. Ang tao na nakakakilala sa Panginoon, kapag yan ay may problema, ano yung number 1? They trust in the Lord through prayer. Pakita mo naman, para makita nila. Sabihin mo, trust in the Lord. Kapag ikaw ay nasa panahon ng pagsubok and problema, anong gagawin mo? Magtiwala ka sa Panginoon. Saan? Sa pananalangin. Sambahin mo siya. Alam po ninyo, mga kapatid, kapag ikaw pala ay nasa gitna ng problema na hindi mo na alam kung anong gagawin mo at ikaw ay nagtiwala sa Diyos, ikaw ay tumawag sa Kanya, ikaw ay nanalangin, may gagawin ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, pag tumawag ka sa Panginoon, ikaw ay nasa gitna ng kadiliman, nasa gitna ng problema, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Look! Ano ang nangyari? Sa verse, tingnan natin. Sa verse 16, chapter 16, verse 26. Di kagilsa-gilsa, lumindol ng napakalakas. Grabe, ano kayang inaawit nila? Iniisip, ano kayang inaawit nila? Pagpapala.
Ay di nga ganun si Lord. Ay bigla akong nagkaroon ng earthquake. Tingnan sabi ko, di kagisa-gisa, lumindol ng napakalakas na yanig, pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga talikala ng mga bilanggo. Kapatid, what is my point? Kapag ikaw ay tumawag sa Panginoon, maaaring ikaw ay bilanggo ng problema, o nasa bilangguan ka ng kahirapan, o ng karamdaman. Kapag ikaw ay tumawag sa Panginoon, tatanggalin niya ang mga chain sa buhay mo. Bubuksan ng Panginoon ang mga pintuan ng pagpapala at ikaw ay kanyang ilalabas sa sitwasyon mo na yan. Sabihin mo sa iyong katabi, God will bring you out of your bad situation. Kailan? Kapag ikaw ay tumawag sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon, yayanigin niya ang pundasyon ng impyerno, yayanigin niya ang kadiliman, at ang Diyos ay gagawa ng paraan para ikaw ay makalabas sa sitwasyon mong yan. Hindi ko alam kung ano ang mga sitwasyon ninyo. Maaaring you are in a wrong relationship. Maaaring ikaw ay nasa sitwasyon na hindi mo na alam ang gagawin mo. Pero kapatid, may pag-asa pa pala para ikaw makaalis dyan. Tumawag ka sa Panginoon. Huhugutin ka ni Lord at aalisin ka niya sa sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon sa iyong buhay. God will provide a solution. So tingnan ninyo po, anong nangyari? Lumindol na yanig yung foundation ng bilangguan. At ano po ang nangyari? Nabuksan. Literal ho yan. Literal. Kung nangyayari yan sa literal, pwede rin mangyari yan sa buhay mo. Na parang merong mga pintuan na nabubuksan sa'yo. Yung door of opportunity, kaya bang buksan ng Diyos ang opportunity para makapag-work ka? Maaaring wala kang work ngayon. You are in a poverty. Ikaw ay nasa financial difficulties. Pero, kung paanong binuksan ng Diyos yung bilangguang yan, kaya rin ng Diyos magbukas ng pintuan para sa iyo. Maaaring kay bilanggo ngayon ng kahirapan, pero ang Diyos kaya niyang magbukas ng pintuan para sa iyo kung magtitiwala ka lang sa Kanya. Sina Silas at sina Paul, nung po sila ay i-trust nila ang kanila pong buhay sa Panginoon. Kapatid, hindi po sila pinabayaan ng Diyos. So, tingnan natin, ano nangyari? Tingnan naman natin, ang unbeliever. Paano sila nagre-response? Pag sinabi nating believer, nakakakilala kay Jesus. Okay, paghatiin natin. Pag sinabi naman unbeliever, hindi talaga nakakakilala kay Jesus. So, tingnan natin, paano naman nagre-response ang mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon o walang personal na pagkakilala sa Diyos? Tingnan natin po, sa verse 27. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Napabalikwas ang bantay bilangguan nang makita niyang bukas ang pinto. Grabe naman, yung bantay natutulog. Sino po dito ang security guard? Naka-assign kayo pagka alas 12. Naman kayong matulog. Yan. Kayo ay binabayaran para gumising at magbantay. Okay? Kaya lang, ito, yan, tulog siya. Siya ang naka-duty nung alas 12. Kaya lang, siya ay natutulog. Alam niyo po, pagka ang isang tao tulog, hindi niya alam nangyayari sa paligid eh. So, siya po ay biglang napabalikwas. Anong nangyayari? Hindi ko alam. At tapos, syempre nakita na gano'n ang sitwasyon. Nabuksan yung mga bilangguan, tapos nakalag yung mga chain ng mga bilanggo. Ngayon, anong nangyayari? Ngayon, siya yung bantay. Siya ang in charge sa mga bilanggo na yun. Problemang malaki yun. Bakit po? Kasi dahil siya ang in charge, siya ang mananagot. Ano ba, security guard ka, inupahan ka para bantayan mo yung anong yan. Ay may mga nawala dyan, ikaw ang tanungin. Ay mabuti naman kung ang ano lang yun pipitikin ka lang sa kamay ng 10, okay na, tapos na quits na tayo. Hindi po ganun. Dahil pag ikaw ang in charge doon at pinabayaan mo yung mga nakakulong doon,
ay nawala. Pugot ulo. Ay buti kung yung isang taga lang na ganyan, tanggal ang ulo. Ay kung kuha ng blade, yung mapurol. Bakit nakawala ang mga bilanggo? Ay bubuti ko, dire-diretso, kuha ng kalamansi, piga. Magsalita ka, ay grabe. Tapos gugulpihin ka pa ng gugulpihin. Unti-unti kang unti-unti kang papatay, hindi lang biglang papatay. Talagang matinding parusa. Kaya, para siya'y maka-escape doon sa problemang yon, anong gagawin niya? E di magpakamatay na lang siya, tapusin na lang niya yung buhay niya para wala na siyang problema. Akala niya. Di ba? So, tingnan niyo po, look at the unbeliever. How the unbeliever responds kapag mayroong mga problema, mayroong mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Ang unbeliever po, they want to escape to their problems by committing suicide. Marami po na pagka may mga matitindi silang problema sa Hong Kong, yan matindi, marami dyan eh. Sa Japan, sa Japan, dito sa Asia, ang isa sa pinakamataas na bilang ng mga tao pong nagsusuicide. Sa lugar po na yon. Sapagat yon ang kanilang alam na paraan na gawin para po sila'y maka-escape doon po sa mga problemang yon. Pero gusto kong sabihin sa inyo ng mga dirito, ang sabi ng Biblia, wala pang pagsubok na dumaan sa atin na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya tayo susubukin ng mga bagay na hindi natin kaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas ng loob para mapagtagumpayan yon. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. He will give you a strength to overcome your trials. So ano po ang ginawa nitong lalaking ito? Siya ay kumuha binunot niya yung kanyang sword. At pagkatapos siya ay maglalaslas na o magpapakamatay na. Ang pinakamadaling paraan ng mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon para sila'y makawala sa problema nila, tapusin na nila ang buhay nila. Yes, yung iba nga hindi naglalaslas. Pero kung uminom naman, talagang bahala na. Di ba? Suicide pa rin yun. Unti-unti nga lang. Hindi ka kakain kasi meron kang problema. Para ka na rin nagsusuicide no? Yung iba naman, pag may problema, grabe sila mag-smoke. Talagang nagiging chain smoker sila, no? Ubus nila ang isang kaha, isang pakete. Para na rin suicide yun, hindi nga lang biglang namamatay. Pero parang doon na rin ang punta nun sa kamatayan. Kasi ang mga tao po, kapag ang isang tao ay hindi nakakakilala sa Panginoon, walang pagkaunawa sa salita ng Diyos, meron siyang sariling paraan. Paano niya matatakasan yung matinding problema. At yun ang ginawa po ng jailer. Magpapakamatay na lang siya. Kayo po ba? Ganyan po ba kayo? Pagka nagkakaproblema, anong napasok sa isip ninyo? Blade, martayolet, aceton, pardible, tulay, ano? Sabihin mo sa iyong katabi, may the best na paraan. So, tingnan ninyo, binunot niya yung kanyang tabak, anong sabi? At siya ay, sa verse 27, dahil akala niya nakatakas yung mga bilanggo kasi naiisip niya yung matinding parusa na haharapin niya. Para makatakas siya doon sa ganong kalaking problema, kinakailangan, baka matay na lang ako. Mawala na lang ako dito sa mundo. Ayaw niyang harapin yung problema na kanyang pinagdadaanan. So, tingnan ninyo po, anong sabi po dito? Sa Acts 16, verse 28, basahin natin. 1, 2, 3, go! Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Wow, ang ganda niyan. Nung nabasa ko. Sabihin mo sa iyong katabi, sabihin mo yung with feeling. Huwag mong saktan ang sarili mo. Nandito kami para sa iyo. Diba ang ganda? What is my point? Ang mga tao po pala na nakakakilala sa Panginoon, kahit sila'y may pagsubok, kahit sila'y may problema, sila'y nakapagbibigay ng hope sa mga taong may problema.
Sila'y nagbibigay ng pag-asa. They give hope to those people na mayroong problema. Kayo po ba ay ganyan? May problema ka? Pero, nakakapag-encourage ka pa sa ibang tao. Bakit? Kasi kasama mo ang Panginoon. Pero kung wala sa iyo ang Panginoon, bahala ka dyan, may problema rin akong akin. Solving mo yung problema mo, susolving ko ang problema ko. Pero, itong mga tao ito, may problema na nga sila. Di ba? Anong problema nila? Baka bukas putulan na sila ng ulo. Baka bukas ibitin na sila. Pero, ano po ang nakikita natin mga kapatid? They still give hope dun sa tao na merong problema. At anong sabi niya? Ang ganda ng sinabi. Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kami. Sabihin mo nga sa iyong katabi, sister, brother, kung brother yan, ha? Nandito kami. Kung anong maitutulong ko sa iyo, aside sa pera, yeah. Nandito ako. Yeah, okay. So alam niyo po naman, hindi naman lahat pera lang ang kailangan pwedeng itulong sa tao. Minsan nga, yung magbigay ng pera, hindi yun ang nakakatulong sa kanya. Kita mo, pag ang isang tao ay mahirap, bigyan mo ng pera, hindi makakatulong sa kanya. Kung ang tao na nangangailangan ng isda, bibigyan mo ng isda. Pag naubos na yung isda ngayon, lalapit uli sa iyo para humingi uli ng isda. Anong tulong? Tulungan mo na lang siya manghuli. Dahil pag naubos ang isda, pupunta na siya dun sa dagat at siya'y mangingisda. Nandito kami para sa iyo. Tutulungan ka namin. Yan pala ang attitude ng mga taong nakakilala sa Panginoon. Pag mayroong problema, yung tao o kasambay mo o kaya kaopisina mo o kaklase mo, magpapakamatay ako. Sige, ituloy mo lang. Alam mo, ganyan-ganyan din yung kapitbahay mami. Nung iwanan siya ng kanyang boyfriend, nagpakamatay din. Parang ibinuyo mo pa. Hindi ka nag-isa. Hindi, iyaan mo. Kung iniwanan ka ng iyong boyfriend o nandito kami, yung mga kaibigan mo. Lalapit ka namin kay Lord. Di ba? Pag-pray ka namin. Ano sabi? Ha? Sabi po dito ni Silas and Paul, sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong saktan ang iyong sarili. Huwag mong sirain ang buhay mo. Yung iba, iniwanan ng asawa, sumama yung asawa doon sa ibang lalaki. No, alam mo, ikaw lang ang pwede mag-asawa. Ako rin, maghanap din ako ng aking asawa. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong sirain ang buhay mo. Kung sira ang pamilya mo, huwag mong sirain ang buhay mo. So, ano po ang nangyari? Narito kaming lahat. Mayroon pang mga taong nagmamahal sa iyo. May mga taong nagmamalasakit sa iyo. Actually, akala mo iniwanan ka na ng lahat. Pero yung mga taong nasa tabi mo, yan pala padala ng Diyos sa iyo. Para sa panahon ikaw ay nanghihina, yan ay magpapalakas sa iyo. Ganyan pong mag-bless ang Diyos. Minsan makikita natin, hindi si Lord bumababa na parang nagliliwanag na parang araw, na biglang minsan ginagamit pala yung mga taong nagsishare sa atin ng gospel to encourage us. Pag tayo may family problem, meron taong gagamitin para magsaayos ang problema natin. Maghihiwalay na kayo sana. Meron taong pumunta para mag-ayos kayo. Yan ay kamay ng Diyos. Ganyan din kami dati. Pero inayos kami ng Lord. So, anong nangyari? Naging blessing ka dun sa buhay ng tao. Kita ninyo ito ang mga tao pala po na mayroong Jesus sa kanilang buhay, kahit sila may problema, nagiging pagpapala sila sa mga taong mayroong problema at nawawala ng pag-asa. Itong lalaking ito, itong jailer na ito, nawawala na siya ng pag-asa sa buhay. Tingnan niyo po, sa verse 16:29, chapter 16:29, basahin natin. 1, 2, 3, go! Humingi ng ilaw ang bantay. Okay, bakit siya humingi ng ilaw? Kasi madilim. Nung magkaroon ng earthquake dito sa... kailan yun? 1991. 1990. Bahala na kayo.
noon, nagkalagot-lagot ang mga wiring. Gaano katagal na nawalan kayo ng ilaw? Grabe kadilim yun, ano? Nung panahon nila, wala pa pong ilaw. Wala pa pong Decorp, wala pong Meralco, wala pong Panelco. At ang tanging ginagamit lang nila ay yung mga sulo na inilalagay nila dyan sa mga poste-posting yan. Nagkaroon nga ng matinding earthquake, pati yung lahat yun, nagkabagsakan lahat ng mga poste, namatay lahat ng ilaw. Imagine niyo, walang street light, walang mga light doon. Madilim na madilim. So, hindi mo talaga alam ang nangyari pag madilim. Totally blackout. Nasubukan na ninyong kumakain kayo, tapos biglang nag-brown out? Kakain ka. Dito na napapunta yung kakain ka. Dito na napapunta. Sobra naman kadilim yun. Sabi, nawala, hindi nila makita. Humingi ng ilaw. Yan, humingi ng ilaw. What is my point? Alam niyo po, literal na nangangailangan ng ilaw kasi madilim. But what is my point? Ang mga tao rin na hindi nakakakilala sa Panginoon, sila po ay nasa gitna ng kadiliman. Kapag ang isang tao hindi nakakakilala sa Panginoon, katulad ng jailer na yon, na siya'y nadidiliman dahil walang ilaw, ganon din ang isang tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Siya'y nasa gitna ng dilim. Parang nangangapa sa dilim. Sa Bible po, meron pong tatlong simbolo ang light. Ano yan? Una, Jesus is the light of this world. Before na kinreate ng Diyos ang langit at lupa, the earth is full of darkness, void and empty. At yung first word na lumabas sa bibig ni God, ano sabi? Let there be light. Sapagat ang unang kailangan ng mundong ito ay liwanag. At alam niyo po ang simbolo ng liwanag na yon kung ano? Pagdating sa John chapter 8 verse 12, sabi ni Jesus, I am the light of this world. So una, ang simbolo ng light ay si Jesus. Jesus is the light of this world. Pangalawa na simbolo ng liwanag ay ang Word of God. Sabi ng Psalms 119 verse 105, Your word is the light unto my feet and the light unto my path. At pangatlong simbolo ng light sa Bible ay the believers. Sabihin natin, believers. Sa Matthew chapter 5, verse 14 to 15, ang sabi ni Jesus, you are the light of this world. Sino sinasabihin niya? Yung mga taong nakakakilala kay Jesus, mga taong mayroong Word of God sa buhay nila, sila ang liwanag doon sa mundong madilim. Kaya kung nasa iyo si Jesus at nasa iyo ang Word of God, you are the light of this world. Kailangan ka ng mga taong nasa dilim. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ka ng mga taong nasa dilim. At yung dilim ay sumisimbolo sa kasalanan ng mundo. So, ano po yung point dito, mga kapatid? Kung ang isang tao hindi nakakakilala kay Jesus, kung ang isang tao hindi niya alam ang Word of God, ang Bible, at walang mag-share sa kanya ng salita ng Diyos, napakadilim ng buhay niya. Kung walang mag-guide sa kanya, walang magme-mentor sa kanya, magko-coach sa kanya, mag-lead sa kanya, papalapit sa Panginoon, napakadilim ng buhay. Ang sabi niya, humingi siya ng ilaw. Alam niyo po mga kapatid, hindi lang yung jailer na nangangailangan ng ilaw. Maaaring mga kaibigan ninyo, mga kaopisina ninyo, mga kaklase ninyo, mga kasambahin ninyo, kailangan nila ng ilaw. Ang tanong, are you willing ba na maging liwanag para sa kanila? Dalahin sila sa bagong daan, hindi sa dating daan. Yan, okay? So, tingnan ninyo po, basahin natin. 1, 2, 3, go. Humingi ng ilaw. And then, pagkatapos, ano nangyari? Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harap. Grabe, no? Takot na takot siya. Ang mga tao po na walang personal relationship kay Lord, sila po ay nasa kadiliman. Siguro ngayon, na-identify ninyo kung sino yung mga yon na nasa kadiliman. Kung kilala mo na, tinanggap mo na, personal si Jesus, nalaman mo na ang salita ng Diyos, kayo po ay nasa liwanag na.
At dahil kayo po'y nasa liwanag na, kayo din po ay nagiging liwanag na. Kaya, sabi po sa verse 30, okay, anong sabi? Okay? Sa verse 30, inilabas niya ang mga ito at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Dito po natin makikita na ang unbeliever has no assurance of salvation. Grabe, kung natuloy kaya yung pagpapakamatay ng mama, ano kaya ang nangyari? Alam mo, namatay siya, natuloy yung kanyang pagpapakamatay. Ang kanyang kaluluwa, saan kaya agad ang diretsyon nun? Sa impyerno. Bakit? Sapagat wala siyang kasiguruhan. Sasabihin ko sa inyo, ang mga nagsusuicide, wala po silang assurance of salvation. Kita, itong tao ito, wala siyang assurance of salvation. Buti na lang mayroong Silas at mayroong Paul na nag-encourage. Huwag mong gawin yan. Maraming mas pogi pa kaysa riyan. May paibibigay si Lord. Diba? Yan. Okay? Nandito pa kami. Yan. Aalalay sa'yo. Ay, ito po, tingnan ninyo. The unbeliever has no assurance of salvation. They need light. Kailangan po nila ng liwanag. Alam nyo, minsan, mga tao, lalapit sila sa inyo. Maring ka-opisina ninyo, maring ka-boardmate ninyo. Dahil nakikita ang liwanag, ba't yun nun? Parang may problema ka, pero hindi halata, no? Ba't ganun? Tapos, gagayahin nila yung mamaya, ilalabas ka nun. Parang ganyan, no? Inilabas niya ang mga ito. Wow, no? Dadalhin kayo sa Star Plaza, o sa Jollibee, o sa Mang Inasal. Tara, labas tayo. Sasabihin nung, blowout kita, tara, labas tayo. Yan. Yan. Tapos anong mangyari? Napapansin ko, hindi ka nakagaya nung dati. Dati nun, pagka nagka-problema ka, naiinis ka na, binabalibag mo na ang silya, bakit napapansin ko ganyan? Anong meron ka? Share mo naman sa akin. Ayun na. I-share mo na ngayon. Ang salita ng Panginoon. Okay, inilabas nung jailer. Yung sina Silas at saka si Paul. Aba, ay kasarap nun, siguro ililibre ka. De, okay? So, inilabas kasi nasa bilangguan sila, inilabas dun sa labas. Okay? Tingnan natin. Ang believers, tingnan natin yung believers, they shares the Word of God, even they have problem. Ang mga tao po, ang mga nananampalataya, siya lagi po silang nagpapahayag ng salita ng Diyos kahit sila ay merong problema. At sina Silas, sina Paul, meron silang problema. Pero hindi nila hinayaan na yung problemang yun ay pahintuin sila para hindi na nila ma-share ang salita ng Diyos. Napansin niyo po? May problema silang kanilang sariling personal problem at hindi po simpleng problema. Malaki yung problema nila. Pero, they did not allow na yung problemang yun ay maging hadlang para hindi na nila may share ang salita ng Diyos doon sa isang taong nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Are you there? Anong sabi? Inilaba, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ito po'y tanong na hindi tanong na namimiloso po. Kasi may mga nagtatanong na naman na, gano'ng kalaki ang pako? Nung pinako si Kristo, gano'ng kahaba ang pako? 6 inches o 5 inches? Pag hindi mo nasagot, bulaan ka. Yun yung mga tanong na yun, huwag ninyong patulan. Kasi yung mga tanong na yun, hindi kahit sagutin mo, hindi makakatulong sa kanila. Kasi yun ay tanong na hindi naghahanap ng katotohanan, naghahanap ng tanong lang yun na para sukatin kung gaano kadami ang alam mo. Ang Bible, mga kapatid, ay ibinigay ng Diyos sa atin, not just to inform us, but to transform us. Hindi para gamitin sa debate, kundi para malaman natin
ang direksyon ng buhay na lalakaran natin. Yan yung purpose kaya binigay ang salita ng Diyos. Ang tanong na ito ay tanong na naghahanap siya. Siya ay seeker. Nagsisik, ano ba ang gagawin ko para ma-save ako? Okay? Ngayon mga kapatid, paano ma-unlock? How the door of salvation will unlock in the lives of many people. Paano ma-unlock ang door of salvation? Gusto po ba ninyo malaman? Sa passage na ito, paano po ma-unlock ang door of salvation sa ating mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga ka-office mate, sa inyong pong mga kapitbahay? How to unlock the door of salvation to our neighbors? Basahin po natin sa Acts chapter 16, verse 25 and 26. 1, 2, 3, go! Na maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nananalangin, umaawit ng mga himno at nakikinig ang ibang mga bilanggo. Okay? Di kaginsa-ginsa lumindol ng napakalakas anupat na yanig. Pati ang dasyon ng mga bilanggoan pagdakay nabuksan. Sabihin natin, nabuksan. Ang pinto at nakalag ang tanikala ng mga bilanggo. Una, para po ma-unlock ang door of salvation sa ating mga relatives, sa ating mga neighbors, we need to pray. Sabihin mo sa iyong katabi, you need to pray. Huwag po nating i-underestimate ang power ng prayer. Sapagkat kapag po tayo ay nag-pray, mga kapatid, ina-unlock ng Diyos ang mga buhay ng mga tao na mga nasa bilangguan ng kasalanan. Kita ninyo, prayer pa lang, nakikinig na, may nakikinig sa prayer. So, tingnan ninyo po, we need to pray. Sabihin mo sa iyong katabi, you need to pray. Ipag-pray natin sila. Di ba sabi, nakikinig yung mga ibang mga bilanggo. So, para ma-unlock ang salvation sa ating loved ones, ipag-pray na natin. Ngayon pa lang, ipagpanalangin natin sila. Bakit? Sapagkat, ang mga tao po, they are controlled by Satan. Ang sabi, I think, kung hindi ako nagkakamali, 1 Corinthians chapter 4, verse 4, hindi sumasampalataya ang mga tao, sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng mundong ito. Yung Diyos ay small letter G, or God is small G. Hindi si God ng heaven yon. Yung God of this world, that is Satan. Para hindi nila maintindihan ang salita ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng iyong prayer, Lord, ina-unlock ko ang door of salvation sa aking loved ones, sa aking asawa, sa aking mga anak. Bakit? Kasi minsan, kahit sabi ka ng sabi, hindi tumatalab, walang dating. Bakit? Spiritually, sarado ang kanilang isip. Blind sila. Pero sa pamamagitan ng prayer, may nabubuksan sa mga buhay nila. Pangalawa po, mga kapatid, sa verse 30. Okay? Inilabas. Verse 30, nakita nyo na po. Una, we need to pray. Pangalawa, sa verse 30. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Tingnan niyo sa verse 31. 1, 2, 3, go! Paano maliligtas? Tumulong ka sa charity at ikaw ay maliligtas. Yung sabi, magsimba ka sa Manawang. Humalik ka sa kay Tesoro at ikaw ay maliligtas. Yung po ba ang sabi ni Silas at ni Paul? Ano ang sabi ng Bible? Actually, hindi ko ito sabi. Sabi ng Bible, ano ang tanong nung jailer? Ano ang aking gagawin para ako'y maligtas? Ano ang sabi ni Paul? Hindi kayo magdasal kay Mama Mary para kayo maligtas. Yung ba sabi niya? So, tingnan natin, ano sabi ng Bible? Ang sabi ng Bible, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Ikaw. So, kinakailangan pala, parang isang tao ay maligtas, kinakailangan siya ay sumampalataya. Kanino sasampalataya? Kay Jesus. Bakit kay Jesus? Sapagkat siya ang ating tagapagligtas. Now, hindi naman natin po ini-echapera si Mary. Pero my point is this, pag ho kayo ay bumili ng gamot sa ubo, kunyari, gamot sa ubo o sa lagnat, sa bote, ano pong gagawin ninyo?
Bubuksan nyo, iinumin ninyo. Anong iinumin ninyo? Yung bote o yung gamot? Diba? Alin na nakakagaling? Yung bote o yung ano? Siyempre, yung gamot, yun ang magpapagaling sa iyo. This is my point. Si Mary, siya po ay vessel. Pero hindi siya yung nakakapag-heal, nakakapag-cure. Yung gamot. Si Jesus yun. Yung iba, tinapon yung gamot at ang pinipilit na laklakin yung bote. Hindi nila alam, si Jesus, yun yung gamot eh. Yun yung kailangan natin. Na vessel lang si Mary. Yun po yun. Hindi yun natin hindi natin inaano si Mary. Okay? Sapagkat kung si Mary ay hindi siya tumugon doon sa prophecy na yun, baka walang salvation na nangyari. Dahil si Mary, tinake niya yung challenge. Kahit kahihiyan niya. Yung baga na mabuntis ka na wala kang grabe kahihiyan yun. Ngayon, okay na yun. Pero noong panahon nila, hindi okay yun. Malaking kahihiyan yun. So, tingnan ninyo ha. Sabi, sumampalataya ka. Kanino? Sa Panginoong Jesus. At anong mangyayari? Maliligtas ka. Ganun lang. Ganun lang ang sabi ng Bible. Yung iba, kailangan magbuhat ka pa ng krus, lumakad ng paluhod, magpanubin at magpadasal. Alam niyo po, mga kapatid, sabi ng Bible, for all have sinned and fall short to the glory of God. Kahit na gumawa ka ng gumawa ng mabuti, kahit ikaw ay lumakad ng paluhod, magpenitensya at kung ano-ano, hindi mo kayang iligtas. Pagpatong-patungin mo man ang mabuti mong gawa at pati relihiyon, sabi ng Bible, tungtungan mo, for all have sinned and fall short to the glory of God. Sapagkat, ang concept ng religion, paraan ng tao ito, paano niya aabutin ang Diyos. Alam niyo po ba yung story ng Torre ng Babel? Pinipilit nilang gumawa ng Torre para abutin nila ang Diyos. Pero hindi inalaw ni God na yung Torre ng Babel na yun ay mag-succeed. Kasi paraan yun ng tao, ways of men. Yan po ang religion. Paraan ng tao, paano niya aabutin ng Diyos. What is the idea of Christianity? Paraan ng Diyos, paano maabot ang tao. Siya ang bumaba at siya ang umabot sa atin sa pamamagitan ni Jesus. So, sabi po doon, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Anong kailangan? Sumampalataya. At pag sumampalataya ka, may bonus pa. Pati hindi lang ikaw. Pati family mo will be saved. Paano kaya yun? Pag ako'y sumampalataya, huwag na kayong sumampalataya. Sabi ng Bible, ako pag sumampalataya, ligtas na kayo lahat. Sige, gawin na ninyo kung anong mga kalokohan gawin. Basta ako'y attend sa J1. Hindi ho yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, gagawin, ikaw yung magiging tulay para yung Word of God madala dun sa inyo. Hindi ho ibig sabihin, mga anak, kahit kayo gumana ng kalokohan, basta ako'y na-attend sa church at nagdadasal doon, ligtas na rin kayo. Kasi sabi ng Bible, sumampalataya ka at maliligtas ka, ikaw at ang sambayan. Hindi ho yun. Paano ko po nasabi? Tingnan ninyo po, ano sabi po sa verse na kasunod? Okay? 32. Basahin natin. 1, 2, 3, go. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at tingnan ninyo po, una, we need to pray para ma-unlock ang door of salvation sa ating mga kasambahay, sa ating mga kaibigan, mga kilala ko, opisina, kabarangay. Una, we need to pray. Pangalawa, we need to share. We need to share. We need to share the Word of God. Ano po sabi sa verse 32? Ulitin natin. 1, 2, 3, go. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Imagine, hindi lang sa Kanya, pati sa lahat ng nasa Kanyang bahay. At dahil po doon, mga kapatid, na-bless yung tao, na-bless yung jailer. Ang sabi ng verse 33,
Nang gabi rin yun, hinugasan ng mga bantay ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya, pati ang buo niyang sambahayan. Grabe, ano? Ang bilis! So may purpose pala yung pagkakakulong ni Silas at ni Paul. Minsan dinadala tayo ng Lord sa isang sitwasyon na parang negative situation na parang, Lord, ba't ka naman ganito? Yung pala may purpose si Lord, bakit siya dinala doon? And I do believe may purpose si Lord. Kung hindi dinala si Silas at si Paul doon sa bilanggoong yon, masasave kaya yung jailer at ang pamilya niya? Baka hindi. Malamang hindi. Pero tingnan po natin, ipinahayag ang salita ng Diyos, nagpabaptize po sila. Ang bautismo po, ito po ay tanda ng pagsisisi at pagtalikod sa kanila pong makasalanan. Now, kung walang mag-share ng salita ng Diyos, walang makakakilala sa Panginoon. Hindi po hanggang prayer lang ang ginawa ni Silas at ni Paul. Anong ginawa niya? Shinare niya. Shinare niya ang salita ng Diyos. Nag-share siya ng patungkol kay Jesus. At yung pong sambahayan ng jailer, ano po nangyari? Na-save. Now, sabi po sa verse 34, basahin natin. 1, 2, 3, go! Pagkatapos sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at ano? Hinaina ng pagkain. Sarap niyan, ano? Yan. Nagalak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat anong nangyari? Sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Malamang kung si Silas at si Paul ay hindi nag-share doon sa jailer, pinabayaan niya na magpakamatay. Yung jailer na yon, hindi niya sinabing, narito kami, huwag kang mag-alala. Malamang, lamayan. Ang kanilang nadatnan doon sa bahay na yon. Matinding kalungkutan, matinding pigat. Sama! Sino yung magbabayad ng ating mga hulugan? Ang dami natin, dapat mga hulugan na. Ba't ka nagpakamatay? Siguro ganun, ano, iyakan yung buong pamilya, matinding pighati ang nangyari, matinding lungkot. Pero kapatid, kabaligtaran, nung may nag-share ng Word of God, nag-encourage, grabe. Tingnan ninyo po ano sabi, pag isinama sa bahay, sabi doon, galak na galak ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila natutong sumampalataya sa Diyos. Now, sa passage na ito, there are two major things that you will receive when you believe in Jesus. Dalawang mahalagang bagay na nakita ko dito sa ating pinag-aaralan. Dalawang mahalagang bagay na mararanasan ng isang tao kapag tinanggap niya ng totohanan at pinanampalatayanan si Jesus. Gusto niyo pong malaman? Una, Acts 16:31. 1, 2, 3, go! Sumagot sila. Ano ang tanong niya? Ano pong gagawin ko para ako'y maligtas? Anong sagot sa verse 31? Sumampalataya ka kay Jesus at magliligtas ka, ikaw at ang isang bayan. Una, ang matatanggap ng isang tao, tiyak na kaligtasan. Sabihin natin, tiyak. Kaya ang kaligtasan ito ay hindi baka sakali, tumanggap ka kay Jesus at baka sakaling pag ikaw ay namatay, baka sakaling sa langit mapapunta. Hindi po ganon. Pag tinanggap mo si Jesus, tiyak, you are saved. Sabihin mo sa iyong katabi, kung tinanggap mo na si Jesus sa puso mo, tiyak, sa langit ka pupunta. Habang nabubuhay ka pa, dapat tiyakin mo na pupunta ka sa langit. Baka sa langit-langitan ka makapapunta. Alam niyo po, habang nabubuhay po tayo, dapat tinitiyak natin ang ating kaligtasan. Hindi, baka sakali. O, nga ako dyan, baka sakaling mapalangit ako kung mamatay man ako. Hindi po ganon. Habang nabubuhay tayo, dapat tiyakin natin. At paano ako makakatiyak? Yan, nasabi ng Biblia, sumampalataya ka kay Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Tiyak po yun. Pag nanampalataya ka kay Jesus, tiyak, you are saved. Sabihin mo sa iyong katabi, sure. Ang kaligtasan po, yan po ay tinitiyak. Dapat tiyak tayo. Sigurado tayo. Pangalawa, Acts 16:34. 1, 2, 3, go. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Pagkatapos, sila isinama niya sa kanyang tahanan at hinaina ng pagkain. Anong nangyari? Galak na galak siya
at ang kanyang buong sambayan sapagkat sila natutong sumampalataya sa Diyos. Una, tiyak na kaligtasan. Pangalawa, tunay na kagalakan. Masaya po ba kayo dahil nakilala niyo si Lord? Iba po yung saya na kayo po ay may bagong cellphone, may bagong damit, may bagong sasakyan, meron po kayong bagong gamit na nabili o LED o ano man. Yan pong saya na yan ay temporary lang. Pag meron kang 1 million, masaya ka happy ka for 1 week or for ano. Pero pag wala na yun, lungkot ulit. Pero yun ay temporary saya. Pero ito, tunay na saya, tunay na kagalakan. Kahit wala kang pera, kahit may problema ka, ikaw ay galak, natutuwa ka, dahil alam mo, kasama mo si Lord, and He will never leave you nor forsake you. Ang problema ay hindi yan panghabang panahon. Kung paano yung bagyo ay meron lamang silang time limit kung kailan sila mag-i-stay dyan. Yung problema mong yan, meron din lang yung time limit. Hindi yan forever na nasa sayo. Aalis yan. Amen? So, kapatid, sa oras na ito, kung ikaw ngayon ay may matinding pagsubok sa buhay na hindi mo pa hindi mo pa tinatanggap si Lord, at nais mong makalaya, makawala sa bilangguan sa mga tanikala, ang dapat mo lamang gawin, tanggapin ang salita ng Diyos at manampalataya ka kay Jesus. At kung ikaw naman ay nakakilala na kay Lord, tumanggap na sa Panginoon. Ang kailangan mo lamang gawin para ikaw ay makalaya at magkaroon ng breakthrough, manalangin ka. Pangalawa, share mo ang salita ng Diyos. At sabi ng verse 35, basahin mo. Verse 35. Naghang. Basahin ninyo. Verse 35. Kinaumagahan. Sabihin mo sa iyong katabi, paparating na ang umaga. Ang sabi ng Psalms 30 verse 5, For His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. May your weeping remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Sabi mo, nasa na yun? Kinaumagahan. Wow! Inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain. What is my point? May inutusan na si Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, may inutusan na si Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, may inutusan na si Lord. Amen. Sa Old Testament, walang pagkain si Elias. Pero inutusan yung uwak para siya isupply ang kanilang pangailangan. Ngayon, yung mga uwak na pagod na kapag di-deliver, may inutusan na widow para i-provide ang kanyang mga pangailangan. Ano ang sitwasyon mo ngayon? Bihin mo sa iyong katabi, may inutusan na si Lord. Come on, shall we give the best clap offering? Yes. Paparating na ang umaga sa buhay mo. Nasaan na yun? Anong sabi? Sabi dito, kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod na mga kawalay palayain, sina Pablo. Kapatid, ikaw man ngayon inasa bilangguan ng kahirapan, ng problema, ng kalungkutan, sakit karamdaman. Ito ang oras, ang panahon, gusto ng Diyos na ikaw ay palayain. Sabihin mo sa iyong katabi, nais ng Diyos ikaw ay makalaya. Amen? Matanggap mo yung freedom at mangyayari lamang yon kapag ikaw ay nanampalataya kay Jesus. Bow your head sa oras na ito. Hindi ko po alam kung ano yung mga bilangguan, ano yung mga chain sa buhay ninyo. Maaaring meron po kayong struggle, mga habit sa buhay na gusto nyo pong matanggal. Kapatid, ang tanging makapag-aalis ng chain na yan sa buhay po ninyo ay walang iba kundi ang ating Panginoon lang. Sumampalataya ka kay Jesus. Just hold on to our God. Just hold on to Jesus. Oh, Jesus. Magkaroon po kayo ng kaunting oras na pakikipag-usap sa Panginoon. Ikaw ba ay katulad ng jailer na hindi
hindi mo alam ang patutunguhan ng iyong buhay? Hindi mo pa ba nakikilala si Lord? Ito yung oras para makamtan mo yung true freedom. Ikaw ba si Silas at si Paul? Nakilala mo na si Lord pero meron ka na-encounter na problema? Just move on. Huwag kang mawala ng pag-asa. Darating ang umaga sa pamilya mo, sa buhay mo. God will bring you out of your prison. God will remove every chain. Basta gawin mo lang ang ipinapagawa sa ng Panginoon. Huwag kang matakot mag-share ng Word of God. Huwag kang matakot. Sabi ng Panginoon, I will go with you till the end of the age. Allow the Holy Spirit. God, this morning, release your presence and anointing to your people. Let the glory of heaven, let the glory of heaven move. Touch. Yes. Pwede bang ilagay po ninyo ang inyong pong kanang kamay sa inyong, malapit sa inyong puso? If you want to experience Jesus in your life, sabihin po ninyo ang panalangin ito. Kung nais nyo po na ang Panginoon ay kumilos, gumawa ng himala sa inyong buhay at makalaya sa lahat ng mga gapos at tanikala sa oras na ito, allow the Holy Spirit to touch you. Sabihin po ninyo na nanggagaling sa inyong puso ang panalangin ito. Panginoong Jesus, sa oras na ito, inaamin ko po, wala po akong magagawa kung ako ay hiwalay sa iyo. Panginoong Jesus, kailangan kita sa aking buhay. Patawarin mo po sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita sa aking buhay. Mula ngayong oras na ito, sa iyo lang ako mananampalataya. Baguhin mo po ang buhay ko. Tinatanggap ko po ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, hindi lamang po ako, kundi ang aking sambahayan, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, ang makakakilala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang ang magpe-pray. Father, I pray right now, Lord, give us a boldness to share your love to other people. Tulungan niyo po kami na maiparating sa aming mga masabuhay na kailangan nila si Jesus, na kailangan nila ang kaligtasan, na kailangan nila ang salita ng Panginoon. At hayaan mo po, Panginoon, mag-perform ka ng mga miracle sa buhay ng mga tao. Kung sila ay meron pong mga pagsubok o may mga problema, nasa difficult situation sila, Panginoon, sa oras na ito, nilalagot ko ang lahat ng chain sa mga buhay nila. And I declare sa mga pintuan na nakasara, be open in the name of Jesus. Be open in Jesus' name. Mabuksan ang pintuan, ang promotion sa mga taong mag-share ng Word of God. Lord, ang promotion. Lord, yung mga mag-a-apply sa abroad, makapag-abroad sila, dumating ang mga visa. Yung mga nag-a-apply, Panginoon o God, sa mga trabaho, matanggap sila. At yung mga nagtatrabaho, ma-promote sila. And I declare increase. Maraming pinto ang mabuksan sa kanilang buhay. Lord, we speak complete healing to those people who need healing. Panginoon, patunayan mo kapag sila po ay nag-share ng Word of God, may anointing, may presence, may power, mayroong touch ng Holy Spirit. At Lord, ang iba'y maiiyak na lang dahil sa kapangyarihan. Maging sila'y magugulat dahil nasasabi nila ang mga salita na hindi nila dati nasasabi. Gabayan mo po sila. Lord, gamitin mo lamang ang kanilang bibig. Pero kapag po sila'y nag-share ng Word of God, mararamdaman ng mga taong kausap nila ang anointing, ang power ng Holy Spirit. Lord, maging ang mga may sakit ay gagaling kapag sila'y nag-pray. This is our petition to you in Jesus' name.